Quick photo op please with Binibining Mia. Oras na po para kunin siya ng mga larawan. Okay, we're good. Makakaupo na po sila. Binibining Mia. At ngayon, tatawagin na natin ang ubod ng husay na direktor na siyang magmamaneho. No? At mag-architect nitong story natin, the engineer, the architect of the story. Paano ba natin malilimutan ang mga pelikula niya katulad ng Ang Panday, Captain Barbell, In Your Eyes, at maraming pang iba. Di po ba? Hanggang sa mga teleserye na tumatak at nagustuhan talaga ng bawat tao, ng bawat miyembro ng madla, ang Amaya, Marimar at iba pa. Hindi lang yan. Naging bahagi rin siya ng TV adaptation ng ilang should I say, kilalang Wattpad stories katulad ng The Magic in You. Ngayon, siya naman ang magta-translate sa live series adaptation ng kwento nating minamahal, ang I Love You since 1892 sa Vivo One. Okay, the internationally acclaimed, award-winning director, none other than Direk MacArthur C. Alejandre. Hello, magandang hapon po sa inyo. Salamat po sa pagpunta niyo dito. Thank you. Hello, Direk. Konting photo op lang po, saglit. Nang masilayan ka naming maigi, makuna ng larawan. Ayan po. Mahirap mag-stomach in. Kaya mo yan, Direk. Okay po. Makakaupo na po sila. Yan po dyan sa Silya. Tagalog na Tagalog. Sabik na kayo na muling makita ang ilan sa mga pangalan natin for today, but we have some newcomers too. Kaya huwag na natin patagalin pa at huwag na natin palagpasin ang moment na ito. Tawagin na natin ang unang karakter na makakasama natin. Siya ay matapang, tapat, at ang unang minahal ni Carmelita. Kilala niyo na ba kung sino siya? Pero sa kanyang pagbabalik, isang kasaysayang puno ng tanong at damdamin ang muling magbubukas. Gagampanan ng Ginoong ito ang papel na to. Ang papel ni Leandro Flores, bibigyang buhay ni Mr. Joseph Marco. Ang nag-iisang si Joseph Marco. Magandang hapon mga Pilipini at Ginoo. Maraming salamat at sinamahan niyo kami ngayong hapon. Salamat, Joseph. Si Joseph Marco po. It's plain to see na madami siyang tagahanga. Tay daming tagahanga talaga. Itong pangalawa nating ipapakilala, panigurado. Marami din. Kaya magsihiyawan na po. Siya ay lumaki sa ligtaan ng kanyang pamilya. Pero nang dumating si Carmela, natutunan niyang piliin ang puso kaysa ang mga pasya ng kanyang ama. Gagampanan ng isang Ginoong bantog na rin sa pag-arte. And I'm sure magugustuhan niyo, should I say, ang kanyang pagganap bilang si Juanito Alfonso. Bigyang bugay natin, Bill Alfonso! Salamat po. Magandang hapon. Magandang araw sa inyo lahat. Everybody, Jerome Ponce! At ang hinihintay natin lahat, ang pusong bumihag sa dalawang panahon. Siya, si Carmela Isabela, ang matatag, nagdilig na makabagong babae. At siya rin si Carmelita Monte Carlos, pusong sugatan na muling lalaban upang ang nakaraan ay mabigyan ng kasagutan. Ito po, everybody, put your hands together for none other than Miss Heaven Bermejo! Magandang
Ito po ang cast ng I Love You since 1892. Mainit natin silang salubungin. Iparamdam sa kanila ang inyong pagkasabing everybody. At para mas lalong espesyal ang araw na to, samahan po natin sila. For the very first time, makikita rin po nila ang ating poster. So you, like all of us here on stage, makikita natin ito for the very first time. Ang mga pinakaunang makakakita sa daigdig. So, imbitahan po natin magsitayo ang ating author, director, at actors at pumunta po sa bahagi ito ng stage. Ayan po. Punta tayo dito. Makakapwesto na po sila. Okay po, sabay-sabay tayo magbilang. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yay! Ang official poster ng I Love You since 1892. Magbunyi, magsipalakpakan. Okay, oras na po para sa photo op natin. Sa aking hulyat, Ating Joseph dito. tunay. Ang bubugit, ang gaganda. Ayan, sa akin pong hulyat, simulan na po natin ang photo op in 3, 2, 1. Ayan. Makakaupo na po ang bawat isa. Salamat sa pagpunta dito. Opo. That way, makikita natin for ourselves kung gaano napakaganda itong ating poster. Di po ba? Anong masasabi natin sa poster? Masaya po ba? Opo. At sa mga oras na to, akin pong binibining ang paalala, ang miyembro ng press, na ito na ang pagkakataon nyong magtanong po sa ating mga minamahal na cast members, director, and author. Kasama natin si Binibining Mia, Direk Mac, and akin lang pong bibigyan ng pangalawang paalala na dapat po may kinalaman sa ating I Love You since 1892 ang mga natin. Bawang iyon lang po, bawang may kinalaman lang doon, at let's refrain from asking questions that are irrelevant to this project. Okay po? Salamat sa inyong lahat. And one question at a time lamang po. Ayan. Before anything else, before we get things started, Direk, tell us a bit about how the shooting is going so far. Okay. Maraming araw na kami nag-shooting. Dalawang salita ang pwede kong gamitin. Nakakapagod siya. Yung una, nakakapagod siya. Ikalawa, nakakaligaya yung mga resulta ng ginagawa namin. Kasi ang ganda ng makikita ninyo ay laging nagmumula sa ningning ng material at sa husay ng mga artistang gumaganap dito. So lagi namang nakakapagod gumawa ng isang magandang produkto. Yun lang. Thank you. Maraming salamat. Narinig niyo yun, nagmumula sa ningning sa mga actors and actresses natin. So baka-abangan yan. Marami dito sabik na. So atin na pong simulan ang question and answer portion. Una po dito, si Jojo Gabinete ng PEP. Hi, Direk. Ay, Magandang hapon po. Noong July 24, nagkaroon tayo ng kaso. Okay. Paumanhin po, may kaunti lamang technical difficulties.
Muli, Jojo Gabinete ng UPEP. Nagkaroon tayo ng cast reveal noong July 24. Yung question ko para sa lahat, anong reaksyon nyo na sobrang ingay nung nagkaroon tayo ng cast reveal? Parang nabulabog ang lahat ng pinakilala na kayo yung bubuo ng cast. Well, let's be honest na maraming nagulat. Nagulat in a way na bakit ganito, bakit ganyan, pero wala naman kami magagawa kung hindi gawin yung trabaho namin. Again, ito nangyari na sa akin ko yun. Ganun din naman yung nangyari. May keeps going. May mga tao tayo na hindi umaayon at naaayon dun sa binibigay sa ating trabaho. Pero sa huli, ay kailangan natin gampanan yung ibinigay sa ating trabaho. Pero yun nga, ako medyo nakakalungkot kasi syempre ito na naman, si Jerome na naman na hindi na naman na napunta sa imagination ng mga tao, readers. But andun ako sa point na baka siguro it's an opportunity for me na mapuprove ko na kaya ko pa, pwede ko pa gawin yung role na hindi kaya sa akin. Pero ayun, syempre, I'm really open at kinakabahan dun sa magiging critics sa akin na iti-take ko rin as learning. Yun. At stepping stone na yun sa akin sa career ko. Yung book. Okay. Well, since the launching, mixed emotion. Of course, masaya kami kasi napaka dami ng interaction. And at the same time, parang parang medyo may mga mababasa kang foul languages and mga masasakit na salita. Pero masasabi ko lang sobrang, especially sa dalawang to, sobrang proud ako sa kanila. Kasi they took it in a very classy way. You know, I've seen how professional this, especially two upcoming actors, magagaling to. And hindi nila hinahayaan na, na ma-distract sila. Talagang nakafocus sila sa ginagawa nila. And I'm just so proud of Jerome in Heaven na, nire-respeto nila yung karakter nila. And they look up to Juanito and Carmelita to the point na talagang, yun yan, nire-respeto nila to the highest level. And I'm just really proud and thankful na makatrabaho ko ng dalawa. Grabe si Joseph Marco. Minamahal ka namin eh. Huwag mo na gawin si Carmelita. Bakit? Go. Nung una po talaga actually, hindi naman siya masyadong nag-sink in sa akin. But then, I think last night, unconsciously, nababasa ko yung mga comments. And unconsciously, napoproject ko rin siya sa sarili ko. But, alam niyo, sobrang nakakatuwa kasi kagabi, ang una kong kinausap si Jerome, sinasabi ko sa kanya yung nararamdaman ko, hindi, yung nararamdaman ko recording sa mga online, sa mga comments, ganyan. Ikaw naman. Juanito, siya. Wala pa tayo doon. Juanito, lang. So, and then nag-open up din ako sa production namin, sa team namin. Eh nakakatuwa kasi pinaalala nila sa akin, bakit nga ba ako nandito ulit? Ano bang core ko? Oo nga, actress ako. And ito yung job ko eh. Mahal ko yung trabaho ko. And I shouldn't be contained with one character. Na ang ganda-ganda ng storya. And alam ko sa sarili ko na binibigay ko yung 100%. So bakit nagkakaroon ako ng alinlangan, di ba? And doon ko nakita na dapat sa unang-una ako yung nagtitiwala sa sarili ko. Yes. And dapat binibigyan ko rin ng... And of course, nagtitiwala ako sa mga kasamahan ko.
sa director ko na alam namin lahat na binibigay namin yung 100% para sa proyekto na to. So, hindi tayo magpapatinag doon. Hindi. Dapat, etong ginagawa ko bilang Carmelita, etong proyekto na to, inaalay ko to, of course, sa ating Diyos, sa management, and sa mga taong nagmamahal. Doon tayo dapat mag-focus. Dapat, ano lang tayo, positive lang. So, yun yung thing. Si Binibining Mia, bilang ikaw nagsulat. Ako po, magkahalo lungkot at excitement. So, lungkot dahil yun nga po, may mga komento na medyo malayo na at medyo below the belt. But at the same time, nauunawa naman po natin. Kumbaga, nararamdaman po tayo sa proseso kung saan healing, ina-accept pa po, and it really takes time. At excitement naman po sa part na dahil part po ako ng script, so aware po ako kung ano po yung mga magiging eksena and binabahagi po nila sa akin yung mga shooting, taping, shots, ganyan. At sa puntong yun, lagi ko pong naiisip, kailangan din po natin unawain yung mga readers at yung mga fans na nag-aabang kung bakit nagiging ganoon yung sentimento nila kasi wala po silang kumbaga idea kung ano po yung nangyayari behind the scene. Wala naman pong kumikikot ng mga leaks or nag-leak yung script, yung ganyan. Kumbaga, looking forward po ako sa magiging result ng pinaghirapan po nila direct at ng cast. Dahil tiwala din naman po ako na ginagawa po nilang lahat. Kumbaga, ramdam ko po yung passion nila sa proyektong ito at sa oras na ma-release na rin po yung series, ayun po, kumbaga, excited din po ako ibahagi sa inyo yung pinaghirapan nito. Direk. Ngayon yung muling araw ng paggunita ng Linggo ng Wika, sinadya ba o itinauna ngayon yung press con tapos gaano kalalim yung Tagalog na ginamit mo dito sa serye? Hindi ko alam kung sinadya nila na itinaon nila yung press con sa Linggo ng Wika. Kung hindi sinadya, magandang timing. Kung sinadya, very good opportunity. So it works both ends. At gano'ng kalalim? We have to remember na we try very hard to be as true to the original material. So, yung lengguwahe nung original material ay may lalim pero may accessibility. Yeah. So, ganun ang ginamit namin. Tapos, yung being true to the original material doesn't mean merely sticking to it. It means sticking to it and translating it into visual terms. So, ito ay ayon sa kung ano ang pananaw ng produksyon kung paano palalawigin ang original material ni Binibining Mia. Gusto ko lang sabihin na lahat kami ay storytellers. And we take our responsibility as storytellers seriously. At para sa mga kaibigan ko sa press na nakasama ko sa journey ko bilang direktor, at 34 years na ako halos na direktor, mahal na mahal ko ang profesyon ng pagkukwento. At ang pagkukwento namin, ito ay isang tribute hindi lamang sa material, hindi lamang sa mga artista o sa pagka-Pilipino natin, kundi ito'y para sa lahat ng mga manonood. Saan man sulok ng mundo sila naroon. Simply because ang ikinikwento ng I Love You Since 1892 ay tungkol sa pag-ibig. At bilang storyteller, yan ang pinakamasarap ikwento sa lahat. The different shades and different colors and the different emotions from joy to pain and from pain to joy about love. So everything that is surrounding this show within the project and outside of the project
lagi ko sinasabi sa kanila, at the end of the day, ang tanging commitment natin is to tell a good story. At pag hindi tayo kumalas doon, at nagkukwento tayo ng mula sa puso, never tayong magkakamali. Okay, thank you. Last question na lang kay Heaven. Pwedeng magkwento ka tungkol doon sa painting? Nagkaroon ka ba ng session? Tapos, sinong painter? Tapos may bala ka bang hingin yung... Hello? Well, supposedly dapat si Bonito dapat yung tinatanong niyo regarding it. Kasi kunya, siya yung Maybe. But no. Actually, hindi ko alam kung sino yung nag-paint. Okay. Hindi ko pa na-ask kasi hindi ko pa lang siya nakita. Akala ko ikaw nag-paint. Ha? Ay, hindi ako yung nag-paint. Pero, yes, actually, kung pwede po kukunin ko siya after the Ano show. reaction mo nung nakita? Kamukha, hindi ko... Nagkamukha ako. Maganda. I like it. Maganda po. Maganda. Yes. Thank you. Thank you. Yung po si Jojo Gabinete ng BEP. Pangalawa, magtatanong si June Lalen ng Abante. Yes, yeah, good afternoon. Yeah, congratulations. Direkta, nandun ka sa Bibarkada. Yan, nandun ako sa Nanood ka? Bibarkada. Yeah. Grabe yung reception ng tao. Yes, yes. Palakpakan, yung hiyawan. Yes. Mag-perform ng cast ng I Love You since 1892, di Yes. ba? Sa nakita mo na reception, kinakabahan mo pa ba? Na kung tatanggapin, kung ang team up syempre nila Jerome and Heaven. At saka yung pelikula mo. Gusto ko muna bigay yung aking immediate reaction nung nag-umpisa yung show, tapos nagpilian yung mga tao bago lumabas yung mga artista. Hindi pa nagsisimula ang show, nagpipilian pa lang yung mga tao. Ang unang pumasok sa isip ko, ang galing-galing ng Viva. Di ba? Para without a network and just using their own infrastructure and the app, they were able to create this fandom, a very, very interesting fandom with a varied menu of artists. Ang husay-husay ng Viva. So, tungkol dun sa kinakabahan pa ba ako pag kung tatanggapin ang show o hindi, kinakabahan ako June on so many levels. Pero hindi dahil sa kung tatanggapin siya o hindi, dahil matagal na tayo sa industriya at marami na tayong shows na ni-launch. At kung yung kaba ko ay hindi dahil kung tatanggapin sila o hindi. Bakit? Kasi magagaling silang artista eh. Bilang isang veterano sa industriya, hindi lang ito labanan ng pasikatan, kundi labanan ng patagalan. At tatagal ka kung mahusay ka. So, malinaw sa utak ko na ang show na ito na kinabibilangan nila ay magsisilbing isang malaking pundasyon. Hindi tungkol to sa kasikatan lang o papilian eh. Tungkol ito sa pundasyon ng paano sila magiging mas mahusay pa para mas tumagal sila at mas marami silang magawang makabuluhang proyekto. So on that note, hindi ako kinakabahan. I think ang mas tamang emosyon na naramdaman ko ay excitement. Simply because lahat kami naniniwala sa material at alam namin na may mga inambag kami para mas lalong yumabong to ma-enhance yung original material on print form. So excited kaming makita ng mga tao kung paano namin translate to on screen. Yun lang yun. Pero diba, nakakabilib talaga ang Viva. Oo, Sabi mga, bumilib ka. Ako, bumilib ako kasi after Marco Gallo, naisipan nila na si Jerome talaga yung partner kay Heaven. At tanggap ka agad, di ba? Kahit ako din patanong dyan. Oo. Di ba? Ang moment dyan. At Jerome, di ba, nakakagulan yung Nasa, bilis ng pagtanggap. para lang Ano, pagkabasa
sa pagpasok nun sa Zoom meeting, sabi, uy, naniligaw yata ako. Yun agad. So, in the end naman, who am I to question, di ba? So, hinayaan ko na lang yung trabaho ibigay sa akin at gampanan. Pero grabe, no? Yung ang bilis ng pagtanggap, di ba? Ikaw, naisip mo rin yung gano'n na, or hindi, na parang ikinagulat mo din na eto pala parang teaser pala yung sa Di Barkada, pero grabe na yung reaction ng fans, di ba? Oh yeah. Sa, dun sa scene drop na ginawa namin, actually, ito, parang nang malaman ng lahat, until now naman, kahit from the Save Skies Archer, pagpasok sa Viva, hindi ko pa rin naman tanggap na matatanggap ako eh. Hindi ko matatanggap yun. Kasi ang pinaka-importante sa akin, inatanggap ako ng mga taong nagbibigay ng trabaho at nagtitiwala. That is to be honest. And alam niyo, until now, hindi naman nila matatanggal yung sakit ng mga sinabi nila sa akin na as hero. Hindi ko siya magagamit sa pag-arte. Kung hindi, ang nagamit ko is yung mga kumahawak sa balikat ko, sa likod ko. Ano yan, trabaho mo yan eh. Kaya nga namin kinuha, pinagkatiwala ka na. So, yun yung until now, hindi ko ma-appreciate ko, uy, katulad nung may one time, diba sinabi ko sa'yo, parang may nagsalita sa akin ng Tagalog eh, na parang, Jerome, ganyan-ganyan, ikaw lang nabango sa Viva Barkada, alika, tumaas tayo sa kahuyan. Isipin mo ako, sabi ko, oh, wow, natutuwa naman na na-appreciate mo ito ba? Ganun. Pero maganda yung sinabi mo, no? Yung mga ang ginagamit mo sa pag-arte, yung mga ginagawa o yung suporta ng mga taong katulad ni Direk Mac, no? Yes. Hindi yung mga bashing mo. Oo, kasi katulad yan, hindi na lang tanggap, pero pagdating sa set, sobrang alagang-alaga kami ng director. Talagang nakikita niya na ito yung role na nakikita niya agad, alam niya agad kung paano kami. Pero napapansin nila, usapan dito sa kanan ko, yung reaction nila na parang may hugot ka sa ginawang pangbabash. Siyempre lahat naman ang taong Hanggang ngayon, sasaktan. ganun pa rin kasakit? Or dahil sa kasikatan mo ngayon, kasikatan ng mga proyekto nyo, Hindi naman. nabawasan na? Kasikatan or nabawasan. Minsan kasi darating tayo sa point ng buhay na alam natin kung saan natin ipaprioritize yung emosyon natin. No. Pero eto na, ang mas mape-pressure siguro kayo ni Heaven kasi parang ang daming fans, umaasa na magkakaroon ng something sa inyo. Heaven or ngayon pala, parang siniship pa kayong dalawa. Honestly, siguro ang ibig sabihin siguro dun sa dagdag pressure is kahit pa paano, mag-care na rin ako dun sa pressure na natanggap ni Heaven. Kasi syempre, kami as a team, kami yan, even si Joseph, pero si Joseph wala, isang tanggalan na ng t-shirt, Ay hindi, makakadagdag ng pressure yan sa'yo na magka-abs ka din para andarin yung ako nagmamarikit lang ako kung si Joseph hindi lang lalabas. Kasi si Joseph na dumagundong ang araneta Mismo. ng pag-ubad niya. Kasi mula lahat ng boys ng Viva Barkada, gumano. Si Joseph, tanggalan ng t-shirt. Kasama sa project. At least yung reaction ng mga boys sa Viva Barkada na pag gano'n, walang na pag ganyan. Kasi Yes, mali, so- madududa kami. Pero yun, regarding sa pressure, we take it. Sabi nga nila, ang diamonds, hindi nabubuo ng walang pressure. Bongga. Ang galing. In fairness to Jerome Ponce, ang galing niyang sumagot. Diba? Hindi, nabasa ko lang sa TikTok yun. Hinayat ang pala niya. Pero Heaven, ayan, narinig mo ang sinabi ko, ang tanong ko. Oo. Hindi ka ba kinakabahan o nape-pressure? Parang may gusto na kagad sila? Nakamove on na kagad ang mga fans? Oo, iba nang gusto for you. Oo. Hindi naman po ako kinakabahan. Hindi, kasi hindi mo sa yung kaba. Hindi, kasi pumasok po ako sa trabaho knowing na gusto kong gampanan yung characters ko. And so, hindi naman ako pumasok ng trabaho para maghanap ng love life. So, nandito ako para mag-enjoy kaming lahat, at gawin yung proyekto, ng tama. So, yun po. Actually, ang bongga director, sinabi mo kanina, believe ka sa Viva, kahit walang sariling network, talagang
grabe yung kasikatan na nagagawa sa mga artista. Isang patunay si Heaven, no? Kasi talaga nang lumipat siya sa Viva, hindi mo akalain na mas sisikat pa siya. Ikaw ganun ba? Kasi mas konging ka yung pangalan, di ba? Grabe mag-alaga po yung Viva. Kaya sobrang thankful po talaga ako. Nandiyan po si Boss Val eh. Boss Val, maraming salamat po. Feeling ko, kayong dalawa ni Jerome ang inspirasyon ni Joseph Marco, kaya sumunod na rin sa inyo sa Viva. Joseph, di ba? Grabe. Ano nga nagtaman mo doon? Yung dumaguntong yung buong Araneta Coliseum po. Feeling ko nga dapat lagi ka naman nakahubad. Dati kasi sa ano ka lang, sa mga billboard, di ba nanuloka yung Kasi mga tao? nung una pinapasyaw nila ako, sabi ko parang ito lang ang kaya kong iambag. Kaya yung ginawa ko. Pero nakakatuwa, no? Yeah, very flattering, very flattering. Overwhelming. Yeah, considering na nandun yung mga bibarkada na lalakas, Andres, mga katulad niya, di ba? Pero hindi ka nagpakabot. Kaya nga, tsaka karamihan ang nanonood pag gets. Sabi ko, start M Young. Ayan, bro. Ang babonggang mag-dialogue ng mga artista mo, direct na. Oo, hindi lang ganyan, mauhusay pa umarte. Yun ang jackpot sa akin. Pero yun nga, nakakatuwa. Feeling ko talaga direct, super sisikat ng mga to. Yes, ako rin. So, alam mo, si Direct na, the biggest stars ng GMA ang hawak Yes. dati. Talaga namang, talagang lalong nag-shine, di ba, Direct? Kami ni Direct, invest kami nagsama at world shooting. Oo, dahil- Here and abroad. Oo, di ba? Nakakatuwa si Direct. Direct nakakatuwa kasi dati pinasikat mo rin mga bagets. Ngayon, eto na naman, no? May mga another set na naman na kasi. I'm back home. I'm back home, not only directing the younger set of people, but I'm back home with Viva. Yeah, oh. And that makes me very happy. Siyempre, alam naman ng lahat na doon ka nagsimula, di ba? Yeah, Viva. Yeah. Viva ang buhay pelikula ko ay nagsimula sa Viva. Yeah. Very well said. Thank you, Direk. Thank you. Jerome, Joseph, Heaven, no? Nakakatuwa. Naku, mukhang nagre-react yung host kasi ang haba ng ano, parang naging talk show mo ito. Pero dahil ako nas Pinas, ha? Opo. Pero isipan ko kung magbibiyahe ako. Hindi ko naman po kayo binaro. Maraming salamat po. Pero Pumunta nakita tayo. ko reaction. Pero Heaven, hindi nakakatuwa kasi talaga Direk, di ba? O ako nakasama kita ang tagal na panahon, di ba? Pero nakakatuwa na ang bilis ng kasagkatan sa Viva nung tatlong to. Yan. Thank you! Thank you po. Thank you, thank you. Tama. At dahil dyan, muli maghuhubad si Biro lang. Biro lang po. Sorry na. Biro lang po. That was June Lalin from Abante. Ngayon naman po, maririnig natin ang tinig ni Von Benignano ng TV5 Digital. Magandang araw po. Grabe, na-pressure ako kasi dalawang batikan po yung sinundan ko. So, ang tanong ko ay para sa mga bida ng ating serye, kila Joseph, Heaven, at Jerome. Paano nyo isinapuso ang inyong mga karakter bilang sila Carmela, Carmelita, Juanito, at Leandro? Kasi huli natin pag-uusap, story ko pa lang, hindi pa kayo nagsisimula sa filming. So ngayon na nagsimula na kayo at ongoing yung filming, paano nyo isinapuso ang inyong mga karakter? Sa akin, sinapuso ko nung paggawa ko. First time kong ginawa sa career ko yung inyong narrate ng nuances. Usually kasi nami-memorize ko na yan sa utak ko pagdating sa set, gano'n na. Pero ito, simula nung dito, nung nabasa ko na nung kalahati, nung nakaraan pa. Habang sinasabay ko sa script, ginagawa ko na ng karakter, kung paano lahat, nakalagay sa script ko, binukbahin ko. Ultimo sa pag good morning pa lang, Tagalog ko nang ginagawa sa kanila. Pagbiroan kay Heaven, kina Direk, pakikipag-usap, nagiging mas malalim yung Tagalog at naisa puso ko siya in a way na tinitignan ko kung paano niya tignan yung mga bagay. As simple as yung eksena natin kahapon na kay Sampaguita, kahit wala pa doon sa Sampaguita, iniisip ko talaga sa Sampaguita, ano yung pakiramdam na matagal mo siyang hindi nakita. Pagkatapos ng pyesa sa San Alfonso, talaga pinuntahan siya. Mga ganun. Yun yung more sa akin.
talagang tinitignan ko kung ano yung nakikita nila. Joseph, Leandro, Actually, hindi pa ako nagsisimula mag-taping. But, Bukas. yeah, bukas to. But yeah, it's the same thing, you know. The more na hindi pa ako nag-taping, iniisip ko lang, well, at least I have more time to prepare. And it's such a luxury na, you know, marami akong time. Kasi hanggang ngayon, binubuo ko pa rin yung karakter ni Leandro. Iniisa-isa ko ang bawat karakter, kung ano bang relasyon ko sa mga, you know, sa mga karakter na yun. And paulit-ulit ko rin binabasa yung script kasi ito ang unang proyekto na mahihirapan akong mag-adlib kasi napakalalim ng mga Tagalog. So hindi ko magagawa yung mga ginagawa ko yung just mga previous projects ko. And yeah, I'm very thankful kasi ibang challenge yung kinakaharap ko ngayon. And yeah, I'm just really excited and so eager to start. Binibining Heaven, Sa akin, Hello? Sa akin po kasi, 10 days na po kami nag-shoot. So, ano po kasi ako even sa mga iba kong characters, sa mga first 2 days, doon ako medyo nangangapa. Pero pagdating ko po kasi ng set, I make sure na parang natural na siya. Pag nakadamit na po ako, pag nagbabasa na po ako ng script, pagkasama ko na po yung mga ibang characters na nakadamit din, parang it comes naturally. So, ganun po ako yes po. Direct, curious po kami kasi syempre malaking porsyento ng storya ay medyo period. Paano nyo dinirect yung mga millennial actors natin at be in the period scene, kumbaga? Dalawang aspeto yan. Ang una, which I think is the easier one, is yung ang pagkilos, the demeanor, the mood, the tone ng mga panahong yon, at paano gumamit ng mga bagay na usually ginagamit natin ngayon ng parang baliwala lang na ng mga panahon na yon ay may ibig sabihin. Kunyari, ang pagpaypay ng mga babae, paano nila ginagamit, kano madalas, para saan, kung sino lang ang pwede gumamit, mga that's the easier one because sabihin mo lang yun, i-guide mo lang yun, then it becomes easier. The more challenging and difficult one is to prepare them para dun sa journey ng character nila. Kasi ang lawak lalo na sa character ni Carmela na magsisimula sa panahon ngayon, will travel in time, tapos babalik, at hindi pa tapos, may iba pang journey yon. So kung saan pupunta. Yung ganong preparasyon. First time ko nakatrabaho si Jerome tsaka si Heaven. So alam nilang makulit ako sa pinakamaliliit na bagay. Ngayon na-discover nila na para sa akin, ang isang emosyon iba't ibang level, iba't ibang nuance, iba't ibang cue. So habang tumatagal, na dinidirect ko sila, nagkakaroon kami ng common language. So mas naiintindihan nila ngayon, mas bumibilis, pero whether mabagal o hindi, bilang director, ang pinakamahalaga sa akin lagi, tama ang puso I will always go back to that Tama ba ang nararamdaman? Sincero ba ang nararamdaman? Kasi kahit tama ang kilos mo, at tama ang costume mo, at napakaganda ng ilaw natin, di ba? Yung cinematography ng trabaho, napakaganda talaga. At ang ganda ng bihis, kung mali ang puso, may diskarilyon So lahat ay laging nagsisimula sa puso. Dahil sa araw na namin ginagawa, mas yon ang nakakasanayan nila. So when they talk about characters, or we talk about characters, we don't talk about the looks, the demeanor, the tonality, not just that. We talk about the heart and the journey. Yon ang mas mahalaga. Talaga naman pong kaabang-abang. Maraming salamat po, mabuhay. Salamat po, Viva Digital. Susunod si Alan Sancol ng Stars Photo at Abante Tonight.
Good afternoon, everyone. Congratulations. Direct, congratulations. Yes, thank you. Yung first song to Binibining Mia. So, congratulations, naging serious yung What About mo. Tapos, ang tanong ko, ano yung mga na-appreciate mo, yung na-collaboration dito sa mga director, sa writer, and then sa mga cast doing this series para sa Viva One? Una-una po, gusto ko pong balikan yung feeling nung nag-meeting po kami sa Zoom. And first time ko po kami si Derek. And pati po ang mga writers. Nagbigay po si Derek ng insight about sa Love You Since 1892. Nagbigay din po siya ng guide. Una pa lang po, binigyan niya na po ako ng heads up kung ano po yung mga mangyayari, if ever. At yung time na yun, pakiramdam ko po, isa sa mga dahilan din, kaya po ako nag-yes. Dahil nakita ko po yung passion kay Direk at sa writers that time yung nasa meeting po kami, na mahal ko nila yung story, na binasa ko nila, na marami po silang nakita mga bagay na gusto rin po nilang ibahagi sa mga manonood. At naroon din po yung appreciation sa kasaysayan natin na bihira lang din po matalakay ngayon. Sa pamamagitan po ng isang kwento, bukod sa nasusubaybayan po natin yung pag-ibig sa tao, pag-ibig sa bayan, pag-ibig sa pamilya, pag-ibig sa kaibigan, nasusubaybayan din po natin yung unang panahon kung saan hindi po pantay ang nararanasan ng lahat. Doon ko po naramdaman na parang magkakapareho po kami ng pangarap na magawan po ng isang series, ng isang kwento na nagpapahayag po ng damdamin Pilipino. At sa writers naman po, hanga po ako sa kanila kasi ako po yung team pong mabagal magsulat, pero sila po sobrang bilis. At bukas meron na po silang draft. The next day meron na pong draft 2. At kitang-kita ko po yung respeto po nila sa material kasi kahit po yung mga linya na naroon, kuha-kuha po sa book. Ako pa nga po minsan yung nag-akas kung pwede baguhin na lang. Ganyan. Kasi po yung nasa Wattpad po na sinulat ko kay may mga programmer, kaya sa Pilipino. Ayun po, ako pa po yung nag-akas sa kanila. And sila po gumagawa rin po yung writers ng research sa mga simpleng bagay, sa kung meron na bang ganitong term noon, kung meron na bang ganitong sakit noon, gano'n. So, doon ko po naramdaman na parang nasa isang bangka po kami lahat. Na sabay-sabay po kami nangangarap na magipalabas po ang isang nobela para po para po maabot po niya yung mga tao na kumbaga hindi po nakabasa ng kwento, mga matatanda po na hindi na po kayang magbasa ng nobela, at mga dayuhan po na hindi nakakaunawa ng wikang Pilipino. Thank you. Yung second question kay Direk, ano po yung mga challenges na na-encounter nyo doing this aside dun sa napakalalim ng mga Tagalog na ginagamit nyo dito? Hindi ba nagkakabulo-bulo yung mga artista nyo sa pagsabi ng kanilang mga script doing this? Hindi. Ang challenge ay wala dun sa execution eh. Kasi mahusay silang lahat eh. I'm not exaggerating, mahusay talaga sila. Ang mga challenge simple, bigyan kita ng example. May eksena kunyaring all-star cast. So 13 sila. 13 sila magko-costume ng ganito. Ang init-init. So by the time magdumating sila sa set, magre-rehearse ako. Gitna ng rehearsal, pinapawisan na sila. So magpupunan sa ng pawis, magre-retouch siya ng makeup. So mag-take. Pagtapos pag-take, in the middle of the scene, I will cut. Kasi yung pawis nila tumutulo. So magkakat na naman ako, magre-retouch na naman sila, etc. etc. So ang isang eksenang simple basahin, pag ginawa mo, hindi siya simple gawin. Diba? For example, madaling basahin na, yung ganito, naglalakad sila, namamasyal, etc. etc. So maglalakad sila, mamasyal, etc. etc. Pabato. So maglalakad si Heaven na nakaganyan. So sumasabit lahat ng damit niya. Merong muntik pa. Little things na hindi mo mai-imagine.
O kaya ang feeling nila, ang sari-sariwa ng hangin, pero nasa ilalim sila ng araw. Ang init-init ng suot nila, nakaganyan sila. So yung ganung challenges na ano to, na walang may konting kinalaman pero hindi malaking bagay sa acting. Kasi kung execution lang, they come prepared, they know what they're supposed to do, they listen, they're willing to work hard. Kaya lang minsan talaga, pag mainit, mainit. Tapos kahit umuulan, hindi ibig sabihin malamig. Minsan mas mainit pag umuulan. Ano, very minor challenges, nothing great. Ay, isa pa pala. Dahil nagsushooting ng 1892 at lahat ng mga bahay na luma nasa main road na maraming dumadaan. Kahit isara mo siya, dinig mo ang ingay ng tricycle at ng sasakyan 2 blocks away. Tapos nag-eksena sila ng drama, you have to come. Tapos babawin. Little things na hindi naman little talaga, pero wala kami magawa. Hindi namin kontrolado minsan. Thank you, So Doc. yun lang. Thank you. Yung last question to the three cast, tanong ko lang kung kung paano kayo nakarelate dun sa character ninyo. Especially si Heaven na dalawa yung character mo dito, di ba? Yung makaluma at makabago. Saan ka mas nakarelate dun sa character mo, dun sa dalawa? Ayoko po sa masyadong magbigay ng detalye regarding the characters. Para sana meron pang surprise element pag lumabas yung trailer or yung first episode sa mga hindi po natin na leaders. Pero naniniwala po kasi ako na like kunyari si Carmela, a part of her, ako na yun eh. Alam ko, naiintindihan ko na siya kumbaga, na same naman kami kumbaga sa pagmamahal ng mga tao sa paligid, na inuuna namin yung ibang tao bago kami. Regarding kay Carmelita naman, when it comes to love din, sometimes you become a bit selfish. Pero, because tao ka pa rin. And I think both of them, parang pinapakita yung spectrum ng tao regarding personalities, di ba? And so, I can relate to both in a sense na I can be kind and I can be bad because of so many reasons. So, ayun po. Ganun ko siya tinitignan, yung dalawang character. Si Jerome naman, saka si Joseph. Sa akin, pinakamalapit siguro yung pagdating sa mga magulang. Pagsunod, ang laking bagay kasi kung ano ang desisyon ng magulang para sa anak, yung dapat ang gagawin. Medyo doon nang na-relate ko kasi naalala ko bigla yung nabalikan ko ng mga panahon na kasama ko yung papa ko pa sa isang bahay, sa Mesa pa ako. Sumusunod na ako talaga sa kanya. Now, kahit may sama ako ng loob, hindi ko mapakita, hindi ang ganda ng napunta. So, I guess, ganun din naman, kasi katulad ni Juanito, kailangan niya sundin na pakasalan si Carmelita. Hindi diba? Hindi niya pinagkisiyan. Okay. Thank you. Joseph. I would say sobrang nakaka-relate ako kay Leandro kasi number one is very career-driven. So, to the point na pinili niyang iwanan si Carmelita upang matupad niya yung pagiging pagsusundalo niya. And yung ipaglaban ng kanyang pagmamahal. Talagang kung may gusto siya, talagang gagawin niya ang lahat para makuha yung sino man yung babae niya. And also yung values niya and ang pagmamahal niya at pagbibigay niyang importante sa kanyang pamilya. Thank you. Congratulations everyone. Looking forward for this. Salamat. Thank you po. That was, maraming salamat po kay Alan Sancon. Next up is Jojo Panaliga ng Rider PH Studios. Thank you. Tanong ko po kay Binibining Mia ay, anong pakiramdam na nakikita mong yung mga paboritong eksena ng leaders mo are coming to life na with this cast and production? Siyempre po, excited and masaya. Lalo na po kasi, nung sa script writing, siyempre po hindi naman din talaga lahat yung
yung 500,000 words na novel mailalagay sa series. Binigyan po nila ako ng pagkakataon na pumili ng mga iconic scenes. At sobrang, kumbaga, yung time na sinusulat ko po yun, tapos ngayon napapanood na natin, kahit teaser pa lang, kahit kamunti pa lang. Kumbaga, iba po yung feeling na yung minsan sinulat mo, nakita mo po sa palabas. Kasi ako po mahilig din po manood ng mga series, international, local, at nakaka-appreciate ko po yung iba't ibang medium. Kung novel, kung film, kung theater, naniniwala rin po ako na actually pinaka-excited po ako sa mga malulungkot na eksena, yung mga tragic scenes. Kaya po kapag kausap ko rin po sila, yun po yung isa tinatanong ko, kung tapos na mga isa ganyan, gano'n. And I'm really looking forward kung paano po nilang maipaparamdam yung emosyon ng galit, ng luha, ng pangungulila at pagkawala ng mga mahal mo sa buhay at yung bagay na pinakahilingan. Kaya po sobrang excited din po ako sa nangyayari sa series. Palagay mo ba mai-influensyahan ka bilang manunulat sa mga future works mo? Ngayon na nakita mo kung paano isa pelikula ang mga gawa mo. Sa tingin ko, magkaiba po kasi ang novel at ang film. Pero kung magkakatama po kayo, magkakaroon po siguro ng influensya kung saan sa ngayon, sisiguraduhin ko po na lahat ng mga eksena ay kumbaga accurate, kumbaga madaling gawin, madaling maunawaan. At sa mga film location, so magkakaibigan po kung saan ba magandang lugar doon sila mag-usap, ano yung pinaka-romantic na lugar sa bahay, ano yung kumbaga, tragic. Kasi tayo po, kung sa novel or sa film, kapag kunyari po ang eksena ay umiiyak, na-break yung dalawang karakter, dinadagdagan po natin ng umuulan, dinadagdagan po natin ng kumbaga yung mood sa paligid. At sa series po na nangyayari, mas nakikita ko po yung yung maita-translate ko ng series din sa novel ko. And kumbaga, ako rin naman po bilang writer sa pagsusulat, gusto ko rin po ibigay yung pinakamaayos at pinakamaganda na ipipresent na rin po sa kanila. Last question ko lang. Bilang ikaw ang author, ikaw ang nilikha, ikaw ang may pinakakilala sa mga characters, bukod sa kung sino man. Kanina yung unang tanong na may mga tao na hindi sang-ayon sa pagkakakas sa iba sa kanila o sa kanila. Ikaw bilang author nito, pwede mo bang sabihin sa kanila kung bakit sa totoo lang ito ang perfect casting? Para po sa akin, mahalaga po na magkaroon pa rin po tayo ng open mind. Sa paglipas po kasi ng panahon, ako po, aminado po ako na may mga nasasabi po ako noon na lalo nung bata pa po ako ng bagay na parang tinapos ko na, sinarado ko na. So nagkaroon po ako ng lesson learned. Ngayong 20 po ako, noong sinulat ko po yung 19 at kumbaga adolescent palaban. Tagal na pala. Yes po. Hindi ko po masisisi ang lahat. Kumbaga, marami po kasi factor ang nangyari. At ang tao po, naniniwala po ako na meron pong growth at meron pong character development sa totoong buhay. Kumbaga, meron po tayong mga realizations, meron pong mga bagay na mapapagtanto natin na yung pala may mga bagay na hindi nangyari dahil ito yung mga hindi pwede. Ngayon, paano tayo mag-meet halfway? So, yun po yung lagi kong sinasabi. Ang pinakamahalaga po sa akin, makasama yung mga taong genuine at passionate po sa isang bahay. Kasi bilang nangangarap, gusto ko rin po yung mga tao sa paligid ko ay bukas ang isip, may pagmamahal, at kumbaga, meron pong growth, meron pong pagkakataon din na sila magbibigay sa'yo ng lesson, sila magbibigay sa'yo ng hindi mo maintindihan. Kasi po sa edad ko ngayon, marami na po akong mga tinalikuran na
na paniniwala noon sa paglipas ng panahon dahil sa mga karanasan. Kaya po, sa mga readers, Sunshine, sa mga fans, naway, kumbaga bukas pa rin naman ang aking isip at yayakapin namin kayo sa inyong pagbabalik. Ganda ng sagot. Salamat. Thank you so much. Next up is Richard Pagnigawan of Lionheart TV. Hello, good afternoon. So, ito muna yung question ko kay Direk, ma. Kasi, Direk, isa sa mga problem ng mga period drama is yung, yung mga correct na from damit, from setting, from everything. So, paano nyo parang binibigyan ng assurance yung mga na parang correct lahat ng mga makikita for this period drama? Okay. Sasagutin ko 2 points. Number 1, accuracy sa history. Lahat kami nag-research. Ang art department did a very thorough and extensive research. Hindi lamang tungkol sa damit, kundi pati tungkol sa mga gamit, tungkol sa mga kasangkapan, tungkol sa struktura ng bahay. Kasi lahat ng mga pinagsusutan namin, authentic. Pero merong mga, para ma-preserve nila, merong mga dinadagdag. Ano yung mga dinagdag, era accurate ba siya, etc., etc., etc. Sa punto ng listang yon, confident ako. Pero ang I Love You Since 1892 is not a historical piece on real people. It is a love story, what they term now as historical fiction. Meaning, accuracy historically is a big plus, but it is not a main point. Simply because ang major ang major device na ginamit ng author ay time travel. So dun pa lang, alam mo nang it's fiction. So we are now bound by a large degree of historical accuracy because merong isang taong mula sa present na pupunta sa past. And in that sense, hindi kami ganun kabound. We try to adhere to it as much as we can and as much as needed. At lagi kong paulit-ulit na sinasabi na ang I Love You Since 1892 ay ginamit niyang platform ang historical fiction, but it is a love story. It is a love story among 3 people. It is a story of families. It is a story about being Filipino at a particular era in time when people were thirsting for independence. It is a story about what one or what a group of people will do for their beliefs, meaning freedom, meaning protection of family, and more importantly, what you are willing to give up for love. Yun ang pinaka-essence ng I Love You Since 1892. At para sa mga bata na nag-uumpisang makaranas ng pag-ibig, yun ang mga fans niya, yun yung kanyang 132 million reads. The journey of these 3 people fascinating sa kanila. Tulad sa mga kaidarang ko, sa generation ko, ano yun been there, done that, so beautiful, I'll go through it all over again. Yung ganun ang feeling ko noon. Ang isang bagay na kailangan nating, na lagi kong tinatandaan, at lagi kong inuulit-ulit sa sarili ko, kasi may halaga siya. Napakahusay ng author na ito kasi sinulat niya when she was 19. Anong ginagawa natin when we were 19? Di ba? Tayo, anong ginagawa natin when we were 19? So nag-concoct siya ng story na ganito kalawak. It's both simple and convoluted when you were 19. At ito ay hindi tungkol
lamang sa history. Tungkol ito sa pananaw niya sa history, but more importantly, tungkol ito sa pananaw niya sa pag-ibig, sa pagmamahal sa pamilya, at sa pagiging Pilipino when she was 19. And if only for that, kailangan kong saluduhan yon. I don't care about, kunyari, may mga historical inaccuracies yung nobela, o may konting maluwang dito, o may konting kailangan ng konting sikip dito. She was 19. Diba? Ngayon, kami ngayon ang gagawa. Hindi kami 19. Ilalabas namin ngayon sa screen. Hindi hamak na we owe it to the original creator to make sure that the translation is not only worth it, di ba, but would satisfy whatever she was feeling when she wrote it when she was 19. Not now. Yung freshness, yung innocence at 19, meron ako i-share. Hindi ko alam kung dapat ko i-share, pero i-share ko. Best friend ko ang national artist for film and broadcast arts na si Ricky Lee. Dahil pareho kaming busy, nagkakwentuhan kami a couple of days ago. Sabi niya, Makang, ginagawa mo pala yung INYS since 1892. Nabasa ko yan. At nabasa ko yan ng buo. Sabi ko, nabasa mo yan ng buo? Yung buo? Yung mahabang Wattpad na 1,700 pages? Oo, ma. At dahil nabasa ko siya ng buo, ang ibig sabihin nun, ganun siya ka-interesting. Yo, national artist yun. At sinabi niya sa akin yung 4 days ago. So yun yung sabi niya, very interesting yung pagkakasulat ng babaeng point of view. Sabi ko, really, yun eksakto ang nagustuhan ko. Yung youthful energy ni Carmela at ni Carmelita. So those looking for historical accuracy, you have to remember, it is Carmela of this generation, of this age, who travels to 1892. That is not about historical accuracy. It's about youth. It's about youth. It's about innocence. It's about love. It's about discovery. Yun lang. Thank you. Thanks, Direk, for sharing. Yung last question ko kay Miss Lian, ano na lang yung gusto mong sabihin sa OG Wattpad fans na sumabaybay sa journey ng I Love You Since 1982 mula sa simula? Ayun po, salamat po dahil almost 9 years. 2016 ko po sinulat ng I Love You Since 1892. Sa naman po ng siyam na taon na nabasa niya sa iba't ibang version. Salamat dahil hanggang ngayon, naaalala niyo pa rin si Carmela at si Juanito. At ang lagi ko lang din sinasabi at panalangin na sana yung mga pinagdaanan ni Carmela at Juanito tumatak din sa puso nyo, sa buhay nyo, na naniniwala po kasi ako na ang isang novel para po siyang simulation ng buhay. So, natututo po tayo sa mga characters. Nakaka-relate po tayo sa mga characters. Kahit po yung buhay natin peaceful, hindi naman po ganoon kadaming nangyayari. Pero nandun po yung empathy, sympathy na nararamdaman natin sa mga characters. Gusto ko po na patuloy nyo pong maramdaman yun bilang leaders. Na magkaroon po kayo ng empathy sa mga characters, sundan nyo kung ano yung nangyari sa buhay nila. At yung mga pagkakamali nila, maging lesson learned sa atin. Kumbaga parang modeling. At lahat po iyon, ipinapapasalamat ko po dahil bukod sa characters, napamahalin po kayo sa history. Yun nga po, pag nakausap niyo po yung mga sunshines, magaling po sila mag-Tagalog. Kapag sa mga book signing, kakausapin po nila kayo ng chat tunay. At na-appreciate ko rin po yung mga gumagawa ko ng content, na kumbaga Juanito, Carmela, Leandro, at iba't ibang character. Kumbaga, dinadala rin po ng kwento yung pakiramdam po nila na mahalin po yung kasaysayan natin, yung kultura natin, at yung tradition. Kaya sana patuloy niyo pong mahalin ang historical fiction. Hindi lang po ang I Love You Since 1892, pati po ang mga nobela na nasa
historical fiction genre. Thank you. Congratulations sa inyo. Thank you, Richard Paglikawan of Lion Heart TV. Susunod naman po si Miss Dolly Ann Carvajal ng Philippine Star. Hello. For Jerome, Joseph, and Heaven. Kasi it's about time travel, no? A fun question lang. Kunwari you could freeze time in your life, what moment in your life would you want to freeze? A particular moment. Wow, that's a great question. What do you guys think? Yung paglakad mo sa Araneta. Yung Well, for me, Miss Dolly, I guess, alam mo, may nakita akong may nakita akong video sa TikTok. Parang umuulan siya, tapos sabi niya doon, dati ng mga panahong ito, walang pasok. Kami ng mga kapatid ko, masaya kami kasi walang pasok, makakapaglaro kami. And it kind of hit me, you know, nung going back like, maybe 28 years ago, you know, yung kasama ko pa yung mga kapatid ko dun sa bahay, na kompleto kami, wala kang iniisip, it's just you and ano bang lalaroin namin today, and your mom and dad nandun. Yeah, it's just, parang naging emotional ako nung nakita ko yun. And I would say, like, if I could turn back time, you know, yun siguro if you freeze ko, yung moment. simpler days. Yeah. Thank you. How about Miss Heaven? Looking back at it, parang wala naman po akong gustong balikan. It's, kasi, May gusto mo i-freeze yung moment yung sana hindi na natapos yung moment na yun. I believe that everything happens for a reason. And I believe na ibibigay sa'yo ng Diyos kung ano man yun dahil nakalaan yun para sa'yo. Nakatadhana na mangyari lahat ng yun. The pain, the success, lahat yun for your growth. And I do believe na I live in the present. I try to live in the present na ngayon na-appreciate ko po lahat ng pumunta po dito. At hindi ko po yun makakalimutan. So, ganun po ako tumingin sa buhay. Yes. Thank you. Sure. Sa akin, well, sa akin, Actually, tinamaan din ako sa sinabi ni Seth. Ang laking bagay na ninaalala ko rin kasi sa mga kapatid ko. Pero more than that, naisip ko agad yung dad ko. Yun yung mga times na i-freeze ko na yung moment na nagbabasa lang siya ng dyaryo habang ako nagpapaalam, papunta ng school, maglalakad ako. May mga ganun simpleng bagay, mamimiss mo. Siyempre, yung tumatanda ng mga magulang natin. And lahat pasaway ako nun eh. Hindi ako sumusunod eh. Computer lang ako ng computer nun sa computer shop. Pero siya, walang ibang ginawa kung hindi turo sa akin kung paano kahirap ang buhay. Ako wala akong pakialam. Ang sarap lang balikan ng mga times na siguro iba, kumbaga sa libro nga, kung sila, nabasa nila 1892 ng taong ganitong iba pag binasa na ulit nila ng ganito, nung nasa ganitong edad naman. Ganun naman sasabi ko, yun ang i-freeze ko at gusto ko bawat detalye yung sinasabi sa akin, papakinggan. Kung pwede lang. Kung pwede lang. Thank you. For Miss Mia, what do you think makes the story yung parang applicable pa to this day kahit sa time travel? Freezing po, the time. And then, bakit yung relatable pa rin yung story kahit konti na time warp? Yung time travel po, I think, isa po siya sa pinakamagandang ingredient ng story dahil tayo pong mga modernong Pinoy, di ba, ngayon sa panahon ngayon, kumbaga, ano ba yung mangyayari kapag dinala po tayo noon? Kung saan medyo strict pa ang parents, kumbaga, may kailangan tayong sundin na mga
batas, may kailangan tayong sundin ng mga tao, kasi very authoritarian po before. Kasi po ngayon, di ba, sa Gen Z generation, kumbaga malaya po tayo, expressive, to the point na medyo conflict siya sa unang panahon. So, magkakaroon po tayo ng lesson learned kahit pa paano. Hindi naman totally mag-go against kumbaga ibabash natin. Bakit ganito sila noong unang panahon? Bakit ganyan sila? Kumbaga, mas ma-appreciate po natin yung time kung saan very religious yung mga tao, very pagpapahalaga talaga sa pamilya, pagpapahalaga sa reputasyon, sa dangal. Kailangan planado yung future mo. Ganyan. Medyo dictatorship kasi didikta sa'yo lahat ng gagawin mo. Pero naroon pa rin, kung titignan po natin, naroon po yung love ng paggabay. Kasi naniniwala po ako na hindi ka naman papakailaman ng tao kung hindi siya nag-care sa'yo, kung hindi ka niya mahal. Kung baga, hindi ka naman sasabihan na ganito ang gawin mo, ganito yung mangyari. Kung wala siyang pake sa buhay mo. So, yun din po yung yung masasabi kong applicable sa panahon ngayon na sana tayong mga kabataan, kung hindi naman ganun ka-strict yung parents natin, or kung hindi tayo ganun ka-expressive sa nararamdaman natin, pagtapos natin basahin yung kwento, ma-realize natin na ang dami palang magagandang bagay na nangyayari sa buhay natin ngayon. Tapos na ma-appreciate din natin yung parents natin na nagkikare sa atin. Thank you. Alam nyo, sorry, naisip ko lang po ngayon kung may babalikan akong moment. To freeze the moment. Hindi freeze, pero I just wanna see yung childhood ng mom ko. Because I wanna understand my mom more. And so, kung nakita ko yung childhood niya and how she was raised before, then I would have more understanding with her and more compassion. So, I think yun yung gusto kong balikan. Thank you. Okay, meron po tayo mga katanungan from Ms. Hannah Timon. Number 1, bukod sa 1892, ano bang period ng Philippine history ang gusto niyong mapuntahan kung totoo ang time travel? At pwede niyo bang i-deliver ang sagot niyo in pure Tagalog? For the cast. Meron daw period. Kung merong panahon, ang purong Tagalog, Purong Tagalog po, Ginoo. siguro ko kung mabibigyan ng pagkakataon upang mapuntahan ng isang panahon, yun ay siguro ay pagkatapos ng 100 taon simula ngayon. Hindi, sa totoo lang, kasi hindi ba nakakapagtaka at nakakapagtanong kung anong posibleng mangyari sa Pilipinas pagkatapos ng 100 taon. 100 taon, hindi nakaraan, kundi sa hinanap. Kasi yun ang pinakamalaking tanong sa panahon na ito ay kung anong mangyayari bukas sa susunod na araw sa mga susunod na mga taon. Can you answer in Tagalog? Abay, oo. Abay, oo. Abay, puro Tagalog Kung ako meron akong babalikan, siguro babalikan ko yung Hindi, era. Ano yun? Era, panahon ng era. katulad ng sabi nila, mga Kastila, mga Hapon. Direct mo lang, direct. Ito si Derek. Cast ang tinatanong. Cast. Actually, madali naman daw sagutin yung tanong. Mahirap na gawin yung purong Tagalog. Siguro kung may babalikan ako, 1970s. Para simple, pero hindi sobrang simple. Mas relax. Mas chill. Sorry. Seryoso ako.
Mas simple. Mas simple. Yeah, yun. Oh, mga panahon ng mga action, ano direct? 70s. Gusto ko balikan, bata ako ng grade school ako. alam ko yung panahon na yun. Kasi kung babalik ako ng mga 1950s, 60s, baka masyadong boring. Masyadong Boring yan eh. Baka masyadong nakakayamot, matay sa init. Pagod, nakakapagod. Okay, madaling pa. Okay. Evan? Next naman. Sige. Luksuhan na natin. Ito, para kay Heaven. Oh, yeah. Yan na nga. Can you describe Jerome and Joseph to us? Kung paano mo sila kilala? Who are they behind the camera? Anong klaseng mga tao ba sila? Makulit, malalim, Next. masungit? Next question. Mahirap ito ay makakawak ng mic. Si Jerome po may... Si Jerome po, makulit, pilyo, gentleman, lagi nagbibigay ng advices. Yeah, ito. Ano yun? Advices. Wise siya. And simple siya. Tsaka funny din siya. Pero iba yung sense of humor ni Jerome. Magulo yung sense of humor ni Jerome. Si Joseph, I didn't know na Para sa mga Team Marvin. Hindi ko alam na makulit siya. Hindi ko alam. Sobrang kulit niya. Grabe, nakukulit siya kanina pa. Tapos, parang he really does take his job seriously. Seriously talaga. Pinapakita niya yung mga assignments niya, yung mga napapanood ng movies, sasabihin niya, share niya. Sabihin niya, manood ka rin, blah, blah, blah. I really like it. And of course, ang galing din, wise din siya. So actually, both guys are very wise and very respectful and very gentleman. So, yeah. Team Marvin. Diyan na po yung dala ko sa ating Q&A. Pinagmamalaki namin ipinipresenta sa inyo ang director, author, at cast ng I Love You Since 1892. Magsimindig po tayo at pumunta backstage. Thank you. Yup. Backstage po muna. Kasi may inihanda kaming sorpresa para sa fans.